Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magsisimula ng ating gawain. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Pasalamatan natin siya at palakpakan. Hallelujah. Purihin ka aming amang Diyos sa umaga pong ito. Kami po ay labis na nagpapasalamat muli at nandito kami sa araw na ito ng Friday upang sambahin ka, upang purihin ka, pasalamatan ka sa aming mga buhay. Salamat nga po sa inyong pag-iingat, sa inyong gabay patnubay sa buong isang linggo. At kami payapat ligtas mo na ibinalik muli dito sa inyong bahay panambahan. Amen. Upang gawin yung tinalaga mo sa araw na ito upang kami po ay magpuri, magpasalamat dito po sa inyong bahay panambahan. Sa maraming salamat po Ama. At hayaan nyo nga po na sa umaga pong ito, sa araw na ito, O Diyos, muli ka namin na sambahin, muli ka naming maawitan. At bago po kami magpatuloy, hayaan mo Panginoon na ang bawat isa ay saliksikin mo nga po ang aming mga buhay. Ang aming pong mga puso, O Diyos, lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala sa inyo, kami po ay humihingi ng patawad, paglilinis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kasama po ng mga kapatid na sa pagkakataong ito po ay nakikipanood sa FB Live. Lord, pagpalain mo rin po sila. At samahan mo kami sa aming gawain ito, Panginoon. Patuloy na kami ay gabayan at ang lugar na ito ay dinudulog namin sa inyo. Pakaingatan mo, Ama, at maging malaya kami sa pagkakataong ito na magpuri, sumamba sa inyo dito po sa lugar na ito. Italaga mo inyong mga libu-libong anghel na siya magbantay sa amin. Amen. Upang ang lugar na ito, O Diyos, ay maging lugar ng inyong panambahan, ay maging payapat ligtas sa pagkakataong ito. Hindi makapasok, hindi makapanaig ang anumang gawa at presensya ng kaaway sa lugar na ito. Patuloy lang na kayo po yung mabigyang kapurihan, kaluwalhatian dito sa lugar na ito. Hallelujah. Lord, nawaan yung banal na espiritu ang patuloy na pumuspos dito po sa inyong bahay panambahan sa pagkakataong ito. Samahan kami, gabayan kami, at maging sa mga kapatid na nandito ngayon sa umaga pong ito na kabahagi namin dito sa gawain ito. Pagpalaan nyo nga po ang bawat isa sa lahat ng paggamit nyo sa amin, sa bawat isa, Lord, pagpalaan nyo nga po kami. Salamat po Panginoon at muli Inaangkin namin, O Diyos, yung matagumpay na pagpupuri at pag-aawitan namin sa inyo, pagsamba sa araw na ito, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Magandang umaga po, ating purihin na ating Diyos na buhay. Amen. Sa Matthew 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon na ako sa gitna nila. Amen. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasama sa presensya muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa,
nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasang-asang presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw ng hang, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, buhay namin Panginoon mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Jesus, baguhin mo ang buhay namin, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Lord Jesus. Luwalhatiin ka, O Diyos. Baguhin mo, Lord, ang buhay namin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. Patuloy natin sambahin natin Diyos sa buhay. Wala ba umabalisa? Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwing kang mga ngamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa titina. Si Jesus di ka babayaan, si Jesus
Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Huwag kang mangangamba, umabalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwina. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Jesus, Jesus, di ka pababayaan. Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Jesus, Jesus, di ka pababayaan. Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat
sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Tunay ang tapat, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong katapatan. Patuloy na pagpupuri, patuloy na pasasalamat ang nararapat sa inyo, O Diyos. Sa buhay po ng bawat isa sa amin, sa kabutihan niyo, sa katapatan niyo sa buhay po namin. Oh, hallelujah, hallelujah. Patuloy kami na magpupuri sa inyo at magpapasalamat sa aming mga buhay. Ano man ang mangyari, Panginoon, ano man ang sitwasyon, O Diyos, hindi kami mapipigilan, hindi kami maaaring hadlangan sa aming ginagawang pagsamba, pagpuri sa inyo. Karapat dapat lamang, Ama, na ibalik sa inyo ang lahat ng ito. Papuri, ang pasasalamat, ang pagsamba at ang aming pagluwalhati sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pong mapagpalang tanghali po, o pinagpalang tanghali sa oras na ito. Tunay nga po ang Panginoon ay kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Bago po tayo magsimula ay nais ko pong kumustahin ng Panginoong Hesukristo sa buhay po natin sa loob ng isang linggo. Ano po ba ang nangyari? Tunay nga po napakaganda ng awitin na kailanman na hindi tayo iiwanan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At purihin po ang Diyos na ating sinasamba na laging kasakasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. At tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ikaw lang ang dapat namin papurihan sa bawat sandali ng aming buhay. Ikaw lamang ang dapat naming sambahin sa lahat ng oras. At ikaw lamang ang dapat naming itaas. Tunay nga po, Panginoon, kayo ang kinikilalam naming Diyos, Diyos ng aming buhay. Kaya po sa sandaling ito, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, na kayo ang manguna at patuloy na pagpalain ng mensaheng ito, na bawat makakarinig nito, O Diyos, nawa ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin at ito'y aming masapamuhay. Purihin kayo, Panginoon, purihin kayo sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, patuloy kong inihiling lahat ng mamumutawi sa aking mga labi, nawa sa inyo ang kapurihan. Kaya po ang lahat ng pasalamat, papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito ay kailan ka pinabayaan ng Diyos? Naalala po ba ninyo noong year 2000, May 4, ay mayroong mga viruses na pumalat po sa internet. Ito po ay tinawag nilang I love you virus. At kilala rin sa tawag na love bug. Ito po ay ang pagkakaalam ko po ay Pilipino ang programmer nito. At ito po ay kumalat sa pamamagitan ng email. So lahat po ng magbubukas ng email, pag binuksan nila po ito ay magkakaroon ng virus ang kanilang computer at mismong computer nila ang mag-i-email sa bawat kung ano yung merong email address niya do sa account niya. So, ang kagandahan po nito, instead na maparusahan po siya, ay ang pagkakaalam ko po ay kinuha po siya ng US at doon po siya nagtrabaho. Dahil doon sa kaalaman niya sa programming.
At siya po ay tumanggap ng mataas na sahod. At gayon din po ay nais ko rin pong i-share sa inyo na ito pong bagay na ito na nakaligtaan po sa aking pamilya, na sa bawat sandali na itinuturo ko sa aking anak ay it is about kung paano kumita. Pero nakaligtaan ko po sa kanya ituro bilang isang magulang na sa bawat negosyo o pinapasok nating pagkakakitaan ay maaaring magkaroon ng pagkalugi. So ang kailangan po ay handa po natin ang bawat anak natin o ang ating sarili na in case na dumating ang time na to na hindi nating inaasahan, ay kaya po nating harapin. Meron pong nag-share sa akin na isang Indiano tungkol po sa kwento ng isang kababayan po nila na napakatalino po. Sobrang talino nito at ang kanyang natapos ay IT. So nagmasteral po siya sa Amerika at nung matapos po siya ay naging empleyado po siya ng US at tumanggap po siya ng napakataas na sweldo. At doon na rin po niya nakita ang magiging asawa niya. Doon po sila nagsama, pareho po silang Indiano. At after a few years po, nagkaroon sila ng mga anak. At dahil nga sagana at malaki ang sahod ng taong ito, ay naging busy po siya at bumili ng mga luxuries na sasakyan. At yung mga ari-ari niya, yung mga bahay po. At dumating, kung natatandaan po ninyo, ay dumating yung nagkaroon ng yung buong mundo ay yung mga empleyado po ay pinagbawasan ng sahod at anong tawag doon? Inflation. So, isa po sa mga kakilala ko ay yung sumasahod po siya ng $7,000 ay tinanggal yung 5,000 naging tinanggal yung 2,000 naging 5,000 lang. At ang Indianong ito po at that time ay nawalan po siya ng trabaho. So, nung panahong yon ay patuloy ang pagbabawas ng mga empleyado. Kasama po siya doon na hindi niya inaasahan na kasama siyang matatanggal. At ilang taon po siyang walang trabaho. At patuloy doon sa savings niya, lahat ng savings at lahat ng mga assets ay nawala na po. At napagkasunduan po nilang mag-asawa dahil wala na po silang hanap buhay, wala po silang talagang naghihirap na po sila na kitilin ng kanilang buhay. Ang una pong nawala ay pinatay po niya yung asawa niya at pangalawa po ay yung kanyang mga anak at huli po niyang kinitilang kanyang buhay. Ito pong mga pangyayaring ito, bakit nangyari sa isang tao na napakataas o napakatalino? At dumating ang time na hindi niya inaasahan na bigla siyang nawalan ng hanap buhay, bigla yung lahat ng kinikilala niya na parang muog sa buhay niya ay biglang nawala. At alam po natin, lahat ng nakikita natin dito at lahat ng pinanghahawakan natin, ito man ay yaman o anuman ng meron tayong estado sa buhay, ito po'y mga temporary lamang. Napagalaman po ang taong ito ay nang hawak lamang
hinawakan lang po niya o dumepende sa kanyang sariling kaalaman at iniisip niya na yung kayamanan meron siya ay hindi na po mawawala. At yung trabahong meron siya ay hindi siya tatanggalin dahil siya ay napakatalino. Subalit sa kabila ng katalinuhan meron siya ay bigla pong nawalan siya ng trabaho at umantong sa pagkitil ng kanyang buhay. Hindi po niya matanggap ang mga bagay na nangyari sa kanya. About us bilang Kristiyano, kung dumating ang panahon na ganito, na nawalan tayo ng trabaho, yung mga savings natin ay na-drain, ano po kaya ang gagawin natin? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Akin pong babasahin sa English, casting all your care upon Him, for He careth for you. Dapat po bilang isang mananampalataya, ibigay po lahat natin ang lahat ng lahat ng ating alalahanin sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya lang po ang nagkikir sa atin, ang nagmamalasakit. Wala na pong iba. Ano man po ang mangyari sa atin, mga kapatid, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Amen. Kailangan po nating manghawak sa kanyang mga pangako. Alam po ba ninyo ang nangyari sa Indianong iyon? Nung sapitin po niya ang bagay na yon o maranasan po niya, ay nagkaroon siya ng pagkabalisa. Nawalan po siya ng katatagan sa buhay. Meron pong isang katanungan, ang sabi po dito, ano ang ugat ng pagkabalisa ng tao? Bakit po siya nababalisa? Ang sabi po dito sa number 1, ang nagiging ugat ay walang pagkakakilala sa Diyos. Amen. Hindi po niya kinikilala o wala po siyang Diyos na kinikilala, kundi yung mga permanenteng bagay na nasa kanya, ang kanyang pilit na pinanghahawakan. Hindi po niya alam na ito'y hindi permanente, ito'y anytime may mawawala sa kanyang buhay. Alam po ninyo, ang permanente dito hanggang sa langit sa ating buhay ay ang Panginoong Hesukristo, ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Amen. Kahit anong mangyari po, hindi po tayo iwanan ng Diyos. Tayo lamang po ang nangiiwan, lumalayo, at kung minsan ay nawawalan po tayo ng pagkakatiwala sa Kanya. Sabi po sa Jeremiah, chapter 4, verse 22, sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak, at sila'y walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama, ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. So hindi po dapat mangyari sa atin ito. Kailangan po natin kilalanin kung sino talaga ang Diyos nating sinasamba. Nangyari lamang po sa Indianong iyon dahil wala po siyang kinikilala. At ang alam lamang po niya ay magpakasaya dahil mangmang siya sa kaalaman tungkol sa Diyos. At
alam po natin na kapag walang kinikilalang Diyos ang isang tao, ay number one po siyang mahilig gumawa ng masama. Amen. Hindi katulad po ng mga taong may takot sa Diyos, sila po ay susunod sa Diyos. Number 2, kaya po nangyari sa Indiano yung pagpapatikawakal o kinuha po niya ang sarili niyang buhay dahil sa kawalan ng tunay na sinasandalan o muog. Hindi po natin katulad ng isang Kristiyano, anuman ang mangyari, sa Diyos po siya tumatawag. Nung maranasan po niya yung pangyayaring iyon, ay wala po siyang matawagan. Yung mga kaibigan po niya ay iniwanan po siya. Wala siyang mapagkunan ng kabuhayan. Kaya dumating yung punto na siya po'y nagpatiwakal. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 5 verse 19, at mangyayari, pagka inyong sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon nating Diyos ang lahat ng mga bagay na ito sa atin? Kung magkagayoy, sasabihin mo sa kanila kung paanong inyong pinabayaan ako at nangaglingkod kayo sa mga ibang Diyos sa inyong lupain. Gayon kayo mga lingkod sa mga taga-ibang lupa sa isang lupain na hindi inyo. So makikita po natin na yung Diyos na kinikilala po nila ay yung Diyos na gawa ng kamay. Hindi yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya ang Panginoon ay siyang nagiging kalaban po nila. Dahil iba yung kinikilala nila. Instead na yung lumalang sa kanila, ang kikilalanin nila at sasambahin, iba po ang kanilang pinaglilingkuran. Kapag dumating sa atin ang mga bagay na ito, ano po ba ang dapat na maging solusyon? O para maiwasan ang kabalisahan o stress? Meron po bang solusyon para maiwasan ito? Ang sabi po dito, matakot sa Diyos. Kailangan po natin magkaroon ng takot sa Diyos. Ang tao pong may takot sa Diyos ay hindi po siya gagawa ng kasamaan, kundi patuloy niyang tutuparin ang mga utos ng Diyos. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 5 verse 24, hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot tayo ngayon sa Panginoong nating Diyos na naglalagpak ng ulan ng maaga at gayon din ng huli sa kanyang kapanahunan na itinataan sa atin ang mga takdang sanglinggo ng mga pag-aani. Wala pong ibang makapagpapabagsak ng ulan o ng ihip ng hangin. Walang ibang makapag-uutos nito kundi ang Panginoon. Amen. Ito pong mga sinasamba na gawa ng kamay o anumang bagay na ginawa ng Panginoon na likha ay wala pong kapangyarihan na pabagsakin ang ulan o pasaganain ka sa iyong buhay. Wala pong magagawa ito. Wala, dahil sila po ay isang katulad nating mga nilalang. So dapat po sa ating mga Kristiyano, magkaroon po tayong takot sa Diyos. Dahil ang Diyos
ay ang makapangyarihang Diyos na ating sinasamba at siyang gumawa ng langit at lupa. Ang sabi po sa awit chapter 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. So kung magkakaroon po tayo ng takot sa Panginoon, ang sabi dito ay ang pasimula ng karunungan. At magkakaroon tayo ng mabuting pagkaunawa. Amen. At sa Kanya tayo susunod sa lahat ng Kanyang mga utos. At mapapansin po natin at gagawin po natin ng lahat ng kapurihan ay tanging sa Diyos lamang, hindi sa ating mga sarili. Dahil po nilikha po tayo upang papurihan ang Diyos. Sa lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating plano, dapat po nating ipagkatiwala sa Diyos. Amen. Dahil kapag ito'y pinagkatiwala po natin sa Panginoon, kailanman po ay hindi po natin mararanasan ang naranasan ng Indiano, kung saan ang mga temporaring mga bagay ay ang kanilang sinamba. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Tunay nga po na lahat ng nagtitiwala sa Panginoon at lahat ng plano na ibinibigay niya sa Panginoon, na kinukonsulta po niya sa Panginoon, kailanman po ay hindi siya nagiging bigo sa kanyang lakad. Katagumpayan po ang binibigay ng Diyos sa ating mga anak niya. Kaya dapat po, lahat po ng bagay, lahat ng plano natin, ay sangguni po natin sa Diyos. Amen. Amen. Ang mga hindi mananampalataya o walang kinikilalang Diyos, alam po ba ninyo kung saan sila nagtitiwala? Nagsisitiwala sila doon sa mga bagay na temporary o mga bagay na nawawala. Hindi po natin hawak ang panahon. Katulad po ngayong panahong ito, marami pong mga tao ang nawala ng trabaho. Maraming kumpanya ang nagsara. Maraming mga tao dito sa Saudi Arabia, mga Pilipino, hindi po kumakain. Kung makikita po natin o mapapalitaan po sa social media, sa mga balita, mga kababayan po natin, hindi ko nasasabihin yung mga ibang lahi, sa mga kababayan po natin, naghahalongkat po sila Sa basura. ng mga basura. Ako ang mga tinatapong kulay. Magkikita po sila, ang sabi ng kanilang mga pamilya, sa Pilipinas hindi din nila dinana sa mga bagay na yon. Sa panahong ito, patuloy nilang dinaranas yon. Wala pong may hawak ng panahon, ng oras. Hindi po natin alam
kung anong magiging kalagayan natin bukas. Subalit, mapalad po tayong mga Kristiyano, kahit anong mangyari sa atin, meron po tayong Diyos na pagsusumbungan. Amen. Meron pong Diyos na kailanman na hindi tayo iwanan. Meron pong isang Pilipina, marami po sila na nagtatrabaho sa Riyadh. Mula po nung March, ipinadlock po ng amo nila ang pintuan. Hindi po sila makalabas at hindi sila binibigyan ng pagkain. Isa po ito doon sa pinsang ko na nag-message po sa akin yung tita ko na yung anak niya ay naroon at nakapadlock. At wala po silang ibinibigay na pagkain na kahit na ano. Kapag bibili sila ng pagkain, tatawagan po nila yung driver. Kukunin po sila doon at dadalhin sa bakala para bumili ng pagkain. Subalit dumating po yung time na wala na po silang totaling savings. Wala po silang pera. Ang ginawa ko po ay yung kahuli-huli ang pera ko ay pinadala ko sa kanya para lang makaraos sila. Napakarami pong mga tao dito, mga kapatid. Hindi lang dito sa Saudi Arabia. Sa iba't ibang parte ng mundo ay nararanasan ng mga bagay na ito. Hindi po simple ito, mga kapatid. Ito po yung panahon na dapat po tayong patuloy na tumawag sa Panginoon. Maglingkod. Dahil siya lang po ang pag-asa po natin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Amen. Mawala man po itong buhay na ito. Ako po'y 100% na naniniwala na makakasama po natin ng Diyos. Amen. Kaya lahat po ng bagay, anumang nararanasan po natin, anumang problema natin, mga kapatid, ipagkatiwala po natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ibigay po natin sa Kanya. And He will take care us sa lahat ng panahon. Dahil may Diyos tayong napakalaki na hindi nagsasawa kahit tayo'y pasaway. Pero pilit po inaabot ang kanyang mga kamay para sa atin dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amen. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa mga salitang ito na nanggaling sa inyo. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay patuloy mong hipuin ang bawat isa sa amin. Nawa, patuloy na maglagablab ang inyong mga salita sa aming mga puso, Panginoon. Yes, sir. At patuloy ninyo kung gamitin kami, O Diyos, na maging vessel, O Panginoon, at may paabot namin sa mga taong nakakasalamuhan namin ang inyong mabuting balita. Amen. Upang hindi lang kami, Panginoon, ang maligtas, kundi magkaroon din sila ng kaligtasan at kilalanin kayo bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa pag-ibig na patuloy niyong ipinararanas sa bawat isa sa amin bilang mga anak niyo, Panginoon. Amen. Maraming salamat po, O Diyos. Kaya po ang lahat ng pasalamat, papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, purihin po ang ating Diyos na buhay sa Kanya po mga salita sa araw na ito. At mga salita po niya, muli pinaalalahanan po na tayo ng ating Diyos kung paano tayo mamuhay at kung paano tayo mahahawak sa Kanya pong mga pangako at salita sa panahong ito.
kung paano tayo magagamit ng ating Diyos sa ating kapwa, at sa ganun din naman kung paano tayo magtitiwala sa kabila ng tayo ay may mga alalahanin, may mga kabalisahan. Sabi nga po ng kanyang salita, ipagkatiwala ninyo sa kanya inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Amen. So, salamat po sa ating Diyos sa kanya pong salita sa araw na ito. Nawa po mga kapatid, muli ito ay nagpaalala sa atin, nagpatibay sa ating mga pananampalataya, at nagbigay ng wisdom sa atin o karunungan kung paano tayo patuloy na manghahawak sa ating Diyos, na hindi lamang sa ating mga personal o mga sariling mga kakayanan o mga kagalingan o talino tayo manghahawak, kundi patuloy tayo manghahawak sa kapangyarihan ng Diyos sa atin pong buhay. So, sa pagpapatuloy po natin, tayo po ay magkakaroon ng pagbibigay. At bilang mga anak ng Diyos, bahagi na po, alam na po natin mga kapatid, bahagi na sa ating gawain yung patuloy tayo na nagkakaloob, nagbibigay ng ating mga handog, at maging yung ating pong mga dapat ipagkaloob sa ating Diyos, gaya ng ating mga tithes. So hindi na po natin ito i-exhort, at nais ko po lang po ipaalala do sa mga kapatid na hindi po nakikibahagi rin sa ating pong online or FB Live sa araw pong ito. Hindi po hadlang na tayo po ay wala sa bahay panambahan, ngunit alam ko po na kayo po ay hinihipo ng ating Diyos, na yung pong ating pagbibigay ay hindi po natatapos or hindi napipigilan ng pandemic, ng COVID or ng quarantine o ng lockdown. Ano man, sa bahay man tayo, sa kwarto man tayo, pinagpapala tayo ng Diyos, sapagkat alam nyo mga kapatid, ang Diyos, sabi nga natin, our God is an omnipresent God. He is everywhere. So kahit dito sa church, nandun ang presensya niya, diyan sa inyong kwarto, sa inyong accommodation, sa inyong trabaho, saan man kayo nandun mga kapatid, sa pagkakataong ito, kasama po natin ang Diyos. So, kung sinasamba natin, nandun man tayo sa ating kwarto, nakikibahagi tayo sa pagsamba, dahil ngayon ay araw ng Friday, kumpletohin na natin sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Hindi man natin maibigay ngayon physically, but pwede po nating ipaabot sa pamamagitan po ng ating mga kapatid, si Ate Apple sa Almana, or directly, you can give a private message to Ate Merlin, para po sa ating mga offering at sa ating mga ikapo o sa ating mga tithes. So, yan po lamang mga kapatid, at ating pong ipanalangin ang ating pong mga kaloob at handog na ito. Hallelujah! Purihin nga po aming Diyos sa umaga pong ito. Salamat po aming Ama na sa kabila na kami ay limitado sa aming bilang, patuloy pa rin na naipapaabot sa inyo, na ibigay sa inyo aming mga ikapo at kaloob. At tunay nga o Diyos, bahagi na ito ng aming pagsamba na ginagawa sa inyo. Salamat po na nandun pa rin ang aming ang mga puso ng mga kapatid na magbigay at ipaabot sa inyo kung ano yung nararapat na ibigay sa inyo. Sapagkat Ama, ito ang pangako mo sa amin na kami nagiging tapat sa aming mga kaloob at handog. Lord, nandun din na ikaw ay tapat. Higit sa lahat, ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, hindi kami magsasawa, hindi kami magpipigilan na ibigay sa inyo kung ano yung dapat ibigay namin, sapagkat ito, O Diyos, ay ikaw ay bilang pagkilala na ikaw ay aming tapat na Diyos, hindi nagkukulang, hindi
nagsasawa na kami ipagpalain, kami ay katagpuin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya o Diyos, sa abot ng aming makakaya, hindi rin kami sasawa, hindi kami mapipigilan ng anumang sitwasyon at pagkakataon upang ibalik sa inyo, upang ibigay sa inyo yung mga kaloob at handog na ito. Sa malamat po aming Ama, pagpalain nyo nga po ang bawat isa, maging ang aming mga trabaho, ang gawa ng aming mga kamay, yung aming mga kumpanya na inyo pong ginagamit upang kami po ay makapagtrabaho dito sa lugar na ito. At maging yung mga kapatid man po namin na sa mga panahong ito ay apektado ng pandemic na ito, Lord, pagpalain mo po at i-bless pa rin yung kanilang mga buhay. Ikaw ay kung may mga kapatid man na hindi nagkukulang sa kanila pong sahod, nagkukulang sa kanilang mga sinusweldo o hindi o nadidelay, napipigilan man, dalangin namin Ama o Diyos. Lord, nandun po ang inyong habag sa buhay po nila at pagkakaloob mo sa kanila, ibibigay sa kanila sa takdang panahon, sa takdang oras yung kanila pong mga sahod. Salamat po Ama, patuloy ka naming pinupuri sa araw na ito sa pamamagitan ng inyong mga handog na ito. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 So, purihin po ang Diyos. Tayo po ay muli ay nakatapos. So, kung sino may gustong magpatotoo, testimony, meron pa tayong time, 12:41. Amen. Kung may mga pinagpala sa inyo, mga kapatid, nandito po ang isa pong kapatid natin na pinagpala sa buhay po ni Kuya Charlie. Amen. Amen. Magandang balita mga kapatid. Amen. Amen. Tunay nga po Diyos, tunay nga po mga kapatid na napakabuti ang Diyos. Kasi itong gusto ko lang ipatotoo yung kagalakan ko ngayon sa araw na ito. Kasi noong nakaraang buwan, 2 buwan kami hindi nagsahod. So nung sumapit yung Ramadan, nagpasahod sila ng 850 lang. So nawalan ako ng pag-asa, bigla akong sinabihan na exit ako. So alam nyo na pa po yun na talagang exit ako, kaya nagpabagahin ako lahat-lahat ng mga gamit ko. Yung natira na lang sa akin, yung damit na lang, at saka yung mga sabon, Colgate, yun na lang. Kasi inaantay ko na lang na, sabi kasi pag mag-text sa akin, ayun na yun na talagang kukunan ako ng ticket. So ngayon, ang magandang balita, nung Lunes ng umaga pumunta yung HR namin, yung sa main branch. Pagpasok niya pa lang sa pinto, nakangiti, nakaharap sa akin. Sabi niya, "Good morning kuya." Sabi ko, "Good morning sir." Sabi niya, "Ayos." Sabi niya, "Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho mo." Sabi ko, "Ano ibig mong sabihin?" Sabi niya sa akin, "Kuya, kinansil yung exit mo." Praise the Lord. Sabi ko, "Tuloy-tuloy pa rin." Sabi ko, "Hindi na ba maano yan?" Sabi niya, "Hayaan mo." Sabi niya, "Yung passport mo kahit mapapaso yan, i-renew natin. Next year ka makakauwi." Sabi niya, "Doon ka magdesisyon kung i-exit ka, kung magbabakasyon ka lang." Sabi ko, praise the Lord talaga. Masaya ako, naiiyak. Kasi sabi ko nga, ano ang maano ko sa Pilipinas na maraming walang trabaho. Isa pa rin ako nga magiging walang trabaho. Kaya sabi ko, nandoon yung lungkot at saya, pero sa ngayon, nangingibabaw ang saya. Amen. Kaya, purihin ang Diyos. Napakabuti niya. Amen. So, purihin po ang Diyos sa buhay po ni Kuya Charlie. Sabi nga po sa Isaiah chapter 43 verse 2, "When you pass through waters, I will be with you. When you pass through rivers, they will not sweep over you. When you walk through fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze." So, totoo nga po sa buhay natin na kasama natin lagi ang Diyos. Sa hirap man, sa ginhawa man, sa pagsubok, sa problema, kasama po natin ang Diyos. So, sino po mga kapatid na gusto pang magbigay ng pasasalamat habang mayroon pa tayong oras?
Yung pong mga nanonood online, pwede nyong i-message na lang at basahin ko dito yung inyong mga pasasalamat. Pwede po yan. Pwede pong i-message nyo sa akin kung kayo po may mga pasasalamat. So, ako po ay mayroon ding pasasalamat sa ating Diyos. Alam nyo po ay ako talaga ay gustong-gustong umuwi na. Kasi nga po sa naging kaganapan sa Pilipinas. Pangalawa po, kaya po ako gusto makauwi kasi nga po yung aming anak ay naiwang nag-iisa at nangungulila. So, nagkaroon po ako ng, yun po ang unang desire ko kung paano para uwian siya at aliwin. So ako po ay hindi, dahil nga po sa kadahilanan na hindi ako makauwi, walang biyahe, kahit anong talagang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, kahit doon sa mga chartered flights makasama ako, pero hindi. So nandun po yung aking binigay ng Lord na ikuha ko siya ng ihanap ng magiging tagapag-alaga niya, nung yaya niya, na sabi ko nga, Lord, yung talagang hindi siya muna, kasi doon po sa loob ng 2.5 taon, paiba-iba po yung mga nagiging tagapag-alaga niya. Although nandun po yung kanyang nanay kasama niya, so iba-iba po talaga. So ang naging desire ko talaga, nanalangin ako sa Lord na makakuha ako nung sa panahon ngayon na kung saan kailangan niya na siya ay may kasama mag-aalaga sa kanya. Kasi nga po yung nag-aalaga lang sa kanya yung mga pamangkin ko, so mga bata pa rin na hindi naman, although nandun naman na hindi man siya pinababayaan, pero yung iba talaga yung kung yung talagang may mag-aalaga sa kanya na ika nga mature na po ba yung pag-iisip. So nakita naman yung po na ako po ay nag-ads pa sa Facebook na naghahanap ako ng yaya. Siguro nakita niyo yun. At purihin po ang Diyos, meron nga po akong nakuha. Unang-una nga po ay kung ano yung mga desire ko talaga, inilagay ko doon. Unang-una gusto ko ako yung makuha ko kahit paano ay Christian, kapananampalataya, mature enough of good moral character. So at lahat naman po, alam nyo talagang akala ko sa Facebook lang, sabi ko inano ko lang, pero talagang nandun yung prayer ko sa Lord. Lord, ipagkaloob mo ko, kailangan po talaga ng care ng aming anak, hindi po ako makauwi. At tinugan naman po yun ng ating Diyos. Salamat po sa Diyos. At ngayon po ay more than a week na nandun po yung bagong yaya niya. Siguro na naipost ko rin yun sa Facebook siguro kung nakita din yun. At talaga po, tuwan-tuwa po ako doon sa aming anak. Masigla siya ngayon. Kasi talagang at bumigat na siya ngayon. Kasi nitong lately, talaga ay hindi nakakakain po ng ayos yung bata. Talagang ang gaan-gaan na niya, namayat siya. Pero ngayon po, ang taba-taba na niya, ang sigla-sigla, ang saya-saya. At talagang yung sinasabi ko na maranasan niya yung siya ay hindi lang ba yung mayaya siya, subalit may nanay siya. Amen. Talaga pong nasagot po doon sa akin pong panalangin. At sabi ko nga talagang ang Diyos talaga, pagka yung talagang nakikita niya tayo, yung ating, sabi nga, may pinanghahawakan tayo ng mga salita niya, ay hindi niya tayo bibiguin. Kasi sabi ko talaga, Lord,
sige lang, kahit ako'y nagdadalamhati ng mga nakaraang buwan, sabi ko, Lord, nandun, pag oras ng gawi, Lord, magpupuri pa rin ako sa iyo. I will delight myself. Yun po naman yung pangako niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So sa panahon po ngayon na ako ay kahit hindi na walang chance pa rin, hindi alam natin kung kailan pa may makakauwi sa Pilipinas. Pero palagay na po yung aking loob. Hindi po katulad nung mga nagdaang araw na talagang gustong gusto ko talagang. Ngayon, sabi ko nga kahit pa ako abuti na siguro ng December, kaya ko nang hindi umuwi. So maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. Totoo nga po siya sa ating mga salita. Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen. So si Pastor Jo po, merong pasasalamat. Nais ko pong magpasalamat sa Panginoon at ito pong mensaheng ito ay in-reveal po sa akin ng Panginoon at salamat po sa Panginoon dahil nagkaroon po ako ng business. It was 90s at in-expect po kung kumita ng about 600,000 within 3 months. At ang nangyari po, yung expectation na yon, masayang-masaya akong umuwi at para personal kong maranasan yung harvesting. At dumating po yung time ng pag-harvest ay yung palang mga data na ibinigay sa akin, hindi po kasama yung mga mortality ng business po namin. At pati yung mga patay pinakakain po namin doon sa computation ko ay binibigay ko yung dapat kainin po ng mga isda. So sobra-sobra yung pinakakain namin pero wala yung mga kakain ay patay na. Kaya nung umuwi po ako, dahil walang mortality, ay kinumpute ko po kung magkano yung magiging sales namin. So mahigit pong 600,000 ang magiging sales namin sa isda. So nung anihin po namin ang isda, ay nakapag-sales lang po kami ng 100,000. So nawala yung mahigit na kalahating milyon. So ang nangyari po doon ay magdamag na hindi ako nakatulog at hindi ako nakakain dahil sa pagkalugi. So ang nangyari, pinasasalamatan ko po yon sa Panginoon dahil kung nagkataon na kami kumikita, hindi ko po aabutin o hindi ako magiging close and closer sa Panginoon. Dahil manghahawak po ako doon sa temporaring mga bagay. Nandun na yung pagyayabang dahil malaki ang kita mo. But salamat po sa Panginoon dahil hinayaan po niya akong nakatungtong sa lupa. At bukod doon po, dahil nakita po ng Panginoon ang puso ko na hindi ako umiwalay sa Kanya at patuloy ako naglingkod sa Kanya. So nakita ko po kung paano niya inaangat ang buhay ko. Kung paano niya ako pinagpapala. Ang sasakyan ko dati ay yung owner type na kalahati ang stainless at naibenta po siya ng 25,000. Subalit pinalitan po ng Panginoon ng mas maganda doon. Kaya kung patuloy po tayo maglilingkod at magtitiwala sa Panginoon at patuloy nating paglilingkuran na may kababaan loob ang Panginoon, siya po ang magtataas sa atin. Kaya po ang lahat ng papuri at pasalamat sa Panginoon lamang. Amen. In Jesus' name. James chapter 1, 2 and 3. Mga kapatid, mag-alala kayo kung kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. Amen. Amen.
So, wala na po mga patutuo. Yung pong sa online, wala bang nag-message para basahin ko na lang kung yung mga patutuo ninyo. So, diyan po natatapos ang ating pong gawain sa umaga pong ito. At sa closing prayer po natin, Muli po nating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa oras na ito na muli kami po ay nagkaroon ng kalayaan upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na dinanas namin. At ikaw nga po, O Diyos, ang talagang Diyos na totoo, dahil hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinapabayaan. Kahit na ganito ang nararanasan namin, Lord. Lord, ang aming panalangin, alisin mo ang fear sa aming isipan, Panginoon, at manalig lamang kami sa iyong mga promises, O God. Lord, maraming salamat sa anak mo na ginamit mo upang daluyan ng espiritual na pagpapala sa aming buhay. Pagpalain mo siya, 10 ng kanyang pamilya, O God. Aming panalangin, Lord, na magkaroon na po ng international flight upang makasama namin sa bansang ito si Ate Leia, makasama na ni Kuya Joe, O God. In Jesus' name. Maraming salamat, Lord. At ang mga kapatid namin na nasa online na hindi pa namin makapiling sa mga oras na ito, Lord, bless mo din sila, Panginoon. Maranasan din nila ang spiritual na blessing na naranasan namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, maging ang physical na kakainin namin, O God. Ikaw po, O Diyos, ang maglilinis nito. Ang tanging mga vitamins lamang na karapat dapat ma-absorb ng aming katawan ang siyang manatili, Panginoon. Salamat po, O God, at hindi mo rin kalilimutan, Panginoon, ang aming pamilya nasa Pilipinas. Ingatan mo din sila, Lord, saan man sila naroon. Panginoon, ang panambahang ito ay aming dinadalangin na pagpalain mo at ingatan mula sa ibaba hanggang sa taas at ang buong kapaligiran namin, Lord. Pagpalain mo din ang mga kapitbahay namin na makarinig ng aming tugtugan at pagpupuri, Panginoon, maging blessing ito sa kanila at hindi ito makagagambala sa kanila, O God. In the name of Jesus. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papurit pagsamba. In the name of Jesus. Amen. 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 In Romans chapter 15, verse 5 and 6, ang sabi po, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may be with one voice, glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The everlasting blessings and abundant grace of our God the Father, the unchanging love of our Lord Jesus Christ, the continuous guidance and fellowship of the Holy Spirit be with us all, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay.
ngayon nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Isus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Masayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Isus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay